Maraming netizens ang nagpahayag ng galit kay Hello Kitty matapos nitong angkinin ng mga napagtagumpayan na gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing tila walang hiya itong si Kuting. Inaakusahan pa ang pagbubulag-bulagan sa mga isyu at pagpapakalat ng peking impormasyon upang angkinin ang mga magagandang nagawa ni Duterte. Binubusisi ang pamamahala ni Junior na sana raw ay maganda kung hindi sana ito nagiging sunod-sunuran sa asawa nitong tinatawag na ahas. Ang usapin na ito ay patuloy na nagtataglay ng malakas na damdamin mula sa netizens sa social media, kung saan marami ang patuloy na nagpapahayag ng kritika, ngunit meron ding ilan ang sumusuporta sa naging aksyon ng Kuting ng Norte. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa boses ng masa. Ma-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay nadeklara na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level. Yung sinasabi niya na yan, tignan niyo yung date ng balita na ito, March 30, 2022. Ito. Yan, kung titignan ninyo, March 30, 2022 at ito ay Philippine News Agency. Ano nakalagay diyan? Okay? Yan, balita pa yan nung panahon ni Duterte. Sabi dito, ayan of more than 24,000 barangays, meron silang 24,379 na nahuli, kumbaga declared. Okay, ayan 24,000 na barangays. Taliwas doon sa sinasabi ni PBBM, yung sinasabi niya, tingnan natin yung dito sa datos, ayan, ito. Ito ay balita ni Bongbong Marcos, 27,000. Pero tingnan natin yung balita noong March 30, okay? Dito ay noong March 30, 2022, 24,000 na barangays. So ang gagawin natin dyan, doon sa report ni, di ba dito 24,000 or 24,379. Pero doon sa report ni ni BBM, ito sa report niya is 27,968. So kung ima-minus mo yan, ang gagawin mo dyan, ima-minus mo. So 27 minus 24,000, that's about 3,000 lang yung pwede. At ewan ko kung totoo pa yon. 3,000 lang ang dapat na i-report ni PBBM, ni Bongbong, hindi 27,000. Kasi pag sinabi niyang 27,000, isinama niya yung drug cleared barangays ni Pangulong Duterte, which is 24,000. Ayan you can see that Bakit niya kinikredit yung drug cleared barangay ni Duterte noong panahon pa ni Duterte, March 30, 2022, bakit niya sinama itong 24,000 na ito? So kung 24,000 plus 3,000, plus 3,000 is 27,968. So dapat ang report niya, uulitin ko, ang dapat na i-report ni BBM dito is 3,000 drug cleared barangays under his term, under his first year.
O, di ba? So anong tawag diyan? Nag-credit grab siya. Di ba? Malinaw 'yun. Ganun ang ginawa niya. Tapos, sabi niya dito, ayan na, even as we go further, sabi niya dito, merong 74 established inpatient treatment and rehab of facilities. Ayan, sabi niya 74, tandaan nyo yan, 74. Report ni BBM to. Pero pag pupuntahan natin ulit, yung balita noong panahon pa ni Duterte. Ang balita naman na ito is June 24. Okay, pag sinabi nating June 24, 2022, hindi pa nakakaupo, hindi pa nakakarating ng Malacanang si Marcos. Tama? Di ba? Di pa nakarating si Marcos sa Malacanang. Kasi June 30 yung kanyang inauguration. June 30 siya mapapapasok doon sa Malacanang. So ibig sabihin, nung ibinalita ito ay panahon pa ni Duterte. Kahit yan ay June. Kasi May 10 yung election, di ba? So tapos ng election pero wala pa siya sa Malacanang. Ibig sabihin, hindi pa siya totally 100% na may power para gumawa ng action. Di ba? Ayan, nakita nyo? Nakita nyo yan, 74 na yan? Diyan niya kinuha. Ito po ay panahon pa ni Duterte. Ulitin ko, ayan as of March 2022, March 2022, there are total of 74 accredited government and private drug abuse treatment and rehabilitation center. So kung babalikan natin itong si PBBM, ayan drug. Okay? Treatment and rehabilitation facilities. 74. Tapos pupuntahan natin yung balita noong March 2022. Ayan, Drug Abuse Treatment Rehabilitation Center, which is nakita natin dito yung 74 na facilities. Ayan Total 74 accredited government and private, drug abuse treatment rehabilitation center in the country. Saan ka pa? So ibig sabihin, saan niya ito kinuha? Ginrab niya ito doon sa achievement ni Pangulong Duterte. Magaling kang bata ka, magaling kang kupal ka. Tapos sasabihin niya drug-free, pero ang 24,000 doon, ayan ang 24,000 barangay na drug-free ay panahon pa ni Duterte. Tapos dinagdagan niya ng 3,000, naging 27,000 something. Sabi niya na siya yung may gawa. Diba? Ang galing lang. Ang galing lang niyang manguha ng achievement ng may achievement. Ayan ito pa, may nilagay siya dito, 10.4 billion worth of confiscated illegal drugs, sabi niya. Ayan Sisiw pa nga to kung tutuusin Ewan kung saan niya kinuha kung totoo to. Samantalang nung panahon ni Duterte, tingnan nyo, kung magkano, kung ilan ang na-seize nung panahon ni Duterte. 76 billion worth. Tapos sa kanya, ito ano lang to, 2016 pa lang to. Midterm, mid-2016, 76 billion. Buti nga hindi niya ginrab na naman to 76 billion kasi mahahalata na masyado. Kaya ang nilagay niya, dito sa first term ni Duterte, sa 2016, mid-2016, 76 billion na kaagad ang nahuli, worth. Samantalang ito, yung binibida ni Marcos, 10.4 billion confiscated illegal drugs. Bakit? Napaka maliit yan kung tutuusin. Bakit? Kasi nga, di ba kung mababansin ninyo, nagsipagbalikan na yung mga adik.
Nagsipagbalikan na yung mga pusher. Ibig lang sabihin nun, hindi niya itinuloy yung laban ni Duterte. Ganun lang naman kasimple yan eh. Tapos magre-report sila ng mga ganito. Kasalukuyang kaming nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang patakbo ng aking opisina. Habang kami Workshop? Nagwo-workshop pa sila niyan after 1 year workshop? nagtatrabaho, lumabas ang mga ibang at ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't ibang sektor na ating ginagawa. Unahin ko yung sa Farm to Market Road. I am happy to share significant update sa ating Farm to Market Road Network Program. Ang ating dapat maging target is 131,410.66 kilometers sa 6 na taon. Maaari ko na mai-report na 51% of that nabuo na natin. We have built Oh, wow. 67,000 Okay. Kita ninyo ang kasinungalingan niya? 51% na daw. 300 At meron na daw 67 kilometers, 67,320 kilometers. 28.92 kilometers. Katumbas nito na paratang pabalik-balik mula Apari hanggang Hulo ng 32 times. Kaya't mahaba-haba. Wow. Pero tignan ninyo PBBM completes 51% of government's Farm to Market Road Network Program. Ibig sabihin, merong 67,000 kilometers na nagawa na. Alright? Pero, ito, kung babasahin niyo, based on combined data of all Farm to Market Road Implementing Agencies, ito galing sa website ng Pangulo. Previous administrations, sabi, were able to build 67,255. Ano yung ibinalita niya? Ano yung ibinalita niya? Balikan natin. Ano yung sinabi niya? Maaari ko na mai-report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,000. Yan ang sinabi niya, 67,328 kilometers na daw ang natapos niya. Pero tignan natin ito. 67,000, sabi niya, 328. Anong tawag dito? Ayan binalita pa ito. Noong kailan ba to? Ayan, SONA niya, noong July 2022. Nung nag-SONA, binalita niya ito, which is, ang sinasabi dito is, base sa combined data of all Farm to Market Road Implementing Agencies ng previous administrations, merong 67,255 kilometers of Farm to Market Road na natapos. Biruin ninyo, July 2022 ito nabanggit. Ibig sabihin, ito po ay sa gobyerno pa ni Duterte. Pero, ang ibinabalita niya, sabi niya, 51% na raw. 51% na may natapos na siya at 67,328 kilometers. Which, itong sinasabi niya na ito ay kay Duterte ito. So doon mo makikita, ano to? Akala mo nagbibigay siya ng information, nagbibigay siya ng update, pero yung binibigay niyang update, kiniklaim na sa kanya yun, hindi naman pala sa kanya. So isa itong malinaw na pambubudol. So ngayon, maniniwala pa ba tayo sa ganitong klase ng gobyerno? Kayo nang humusga. Kung pala, ang ginagawa nila sa mga nagko-correct ng mga ganitong misinformation ay sinusupil nila at gusto nilang
kasuhan or gusto nilang patahimikin, hindi natin malalaman. And just like the same before, nung nalaman, nung in-expose ni SAS yung mga stock video doon sa tourism ad. Tapos dito, ganun na naman. Kasi nung napanood ko to, ang reaction ko doon, without going further, research, parang ang reaction ko, ito ba yung achievement mo? Parang hindi ko naman naramdaman. Ganun lang. Pero, because of the deeper research ni SAS, nakita niya, na ipalabas niya sa atin, na ipamulat niya sa atin, na itong ipinapalabas niya na achievement niya, itong taon na ito, kasi year-end, di ba? Year-end report. Nire-report niya, I could say na ganito, 51% ang natapos. Yun pala, kung i-research mo naman pala, ay hindi naman pala sa kanya yun. So bakit mo inire-report ito na parang year-end achievement mo ito na hindi naman pala sa'yo? Biruin mo, isa kang pangulo. Tapos, ang ginagawa mo, kiniklaim mo yung nagawa na nangyari na before. Just to impress the people, just to parang showboat na ito yung ginawa ko sa taong ito, pero ang katotohanan, wala ka naman talagang ginawa kundi bumiyahe ng bumiyahe. Di ba isang malinaw na pang-uuto at panggagago lang sa taong bayan? Sasabihin niya, kaya nga nagtataka ako eh. Dapat nga yung datos niya dito doon sa 67 drug cleared na drug free. Tama ba yun? Yung sa, hindi. Ilan ba yun? Yung drug free? Balikan nga natin yung sa 27,000 barangay drug free. Dapat nga ang gagawin niya, ang i-report niya doon kasi 24,000 nung panahon ni Duterte, di ba? Dapat ang report niya baka 15,000 drug free. Ibig sabihin, yung 24 ni Duterte nabawasan naging 15,000 barangays ang drug free. Ibig sabihin, because weak ka, mahina kang klaseng pangulo, nilalang, naging maluwag ka, bumalik na yung mga addict, bumalik na yung mga pushers. So, anong ginawa niya? Instead na 24,000 drug free, kinuha niya yung kay Duterte, dinagdagan niya ng 3,000, sinabi niya 27,000 na daw yung barangay na drug free. Out of ilan? 42,000 barangays. Di ba? Isa itong malaking kasinungalingan magmula sa isang presidente. Paano na tayo maniniwala niyan ngayon? In fact, kahit nga wala itong research na ito, hindi ako maniniwala kasi hindi ko naman ramdam. Ang nararamdaman ko, bumalik na yung mga addict, bumalik na yung mga pushers. Ang nararamdaman ko, nagsitaasan yung mga bilihin. Oo, part na yan. Lahat ng buong mundo nagsitaasan. Pero, kita mo, tumaas ang presyo, pero yung sahod hindi tumaas. Ganun pa rin at bumababa. So, hindi siya proportion, hindi siya magkatugma. Ano pa? Yung karahasan. Sinasabi yung peace and order daw. Okay, naging tahimik na daw. Pero kabaliktaran. Ang gulo na. Ang daming patayan. Mga journalist, meron pa yung news anchor, harap-harapan, binaril sa kanyang istasyon. Yung justice natin, yung justice natin, injustice. So, wala. Isa itong malinaw na panggagago lang sa taong bayan. Yun lang ang nakikita ko dito. And yung sinasabi nila na bakit kayo ganyan? Bakit kayo laging namumuna sa gobyerno? Nakakatawa nga eh. Dahil ang mga ganitong detalyado na ito, sobrang napaka-aktibo nitong mga mainstream media nung panahon ni Duterte. Yung isang katiting lang na issue ay isang katiting na bagay, ginagawang issue ng mga media.
ang nakapagtataka, bakit ngayon? Eto na, may research na, meron na tayong pinapakitang ebidensya, yung stock footage, pero pinagtatanggol pa nila. Okay? Gina-justify pa nitong mga mainstream media na maiingay nung panahon ni Duterte. So doon mo makikita na talagang nagsanib puwersa na yung mga yung nagsasabing check and balancer daw sila nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, magkakasama na sila dyan sa mga entourage. Pag aalis si Bongbong Marcos patungo sa mga bansa na pinupuntahan, kasama yung mga yan. Kasama sa entourage yung mga media na yan. Sama pa nila yung mga pamilya nila. Ngayon, baliktad na eh. Oh, di ba? So, wala na tayong maasahan sa mga ganyan na pinaggagawa at pangguguyo ng gobyernong ito. So, yun lang ang ano ko dito. Gusto ko lang ma-share sa inyo itong ginagawa nilang malaking kasinungalingan. Ito yung totoong misinformation. Ito yung totoong fake news. Okay? Imbento, kwento. Malinlang lang ang taong bayan. Maalala niyo yung ni-report, binalitan na, bumaba na ng 20 pesos yung 1 kilong bigas doon sa Cebu. Tapos ilang araw lang yun. Pagkatapos nun, wala na. So, isa yung mga panggagago lang, panluloko sa taong bayan. Pinapaasa lang yung taong bayan. Tapos ngayon, dito naman sa Chacha, anong ginagawa nila? Lolokohin yung taong bayan sa ayuda. Yung pala, para makuha lang yung boto ng taong bayan. Kaya wala na tayong maasa. We are hoping for change. Okay? We want to give a chance, pero paano tayo makapagbigay ng tsansa kung lantaran naman tayong ginagago? Harap-harapan tayong ginagago. Harap-harapan tayong ginagawa ng mga kwento, kasinungalingan. Paano tayo magbibigay ng tsansa sa ganito? 1 year is